Ikaw ba ay kakasa sa 7 bundok sa loob ng isang araw o kakabahan? So yun at nag-join lang ako dito guys sa pag-akyat sa bundok. At 7 bundok nga yung aming aakyatin. At yan, nakarating kami ng tuktok lang pinakalas na bundok which is Mount Polis sa Bacoor Mountain Province. Pero of course, bago yan, merong mga preparations muna na gagawin. O diba? Ang ganda ng lugar, diba? Kaya maengganyo ka talagang pupunta doon. So ako'y naengganyo. Pero bago yan, heto muna. Pumunta muna ako ng Sentries. Itong Sentries at doon ako nagpa-pick up kasama ang 4 pang hindi kilala. And then nagpahinga kami sa Poso Rubio. Dito na rin kami nagatahan. Ang naging daan namin ay itong ang papuntang Ilocos Sur. So yun yung banda na kung saan dito kami nagpahinga. And then heto na kami guys. So yan na, andito na kami sa Bacoor Mountain Province. So ito yung barangay hall. At dito kami nag-register, kumuha ng guide. At yun, mag-start na kami. At ang mahalaga sa amin dito ay ang pinag-pray kami. At alam nyo ba kagawad pa yung nag-pray sa amin dahil Ilocano sila dito at ako lang nakakaintindi ng Ilocano. Ayun, sorry na lang yung mga kasamahan ko. Pero Ilocano yung prayer ni Koyang kaya yun. But anyway, napaka-importante yan guys. Kasi kung wala yung prayer ni Kuya yon, di kami makaka-survive doon. So yun, nag-start na nga kami. Ito na yung unang tatawirin namin na tulay. So yun, ang ganda ng view. Diba guys? Kaya kung kayo ay or kung gusto nyo rin puntahan ito guys, yon, search nyo lang ito. Maghanap kayo sa Facebook ng mga kung saan kayo pwedeng mag-join sa mga kagaya nito. Which is ito yung aming pinuntahan ay yung 7 Peaks of Bacoor Mountain Province. So yun, ang ganda ng lugar guys, promise. Habang kami dito ay naglalakad, dumaan pa kami sa rice fields guys. Kaya yun, tuwang-tuwa kami kasi nga na-appreciate, especially sa akin kasi of course kami farmers, kaya na-appreciate ko yan guys. So yun yung una, yung huli naming aakating bundok which is Mount Polis, yun yung pang-7. Pero andito pa kami sa una ay talagang grabe, ang hirap na ng sitwasyon. So, bali 7 yung bundok na aming aakyatin dito. Una ay Matataken Peak. So, nagpahinga muna kami dito on the way to Matataken Peak, which is 1,686 meters above sea level. Ang second na peak ay yung Tuking Peak, which is 1,773 meters above sea level. Pangatlo ay Mount Bato, which is 1,895 meters above sea level. Pang-4, Mangasil Peak, which is 1,886 meters above sea level. Number 5, Kapuaw Hill, 1,895 meters above sea level. And then yung pang-6, Mount Nintingle, which is 1,980. Yan yung pinakamataas dito na aakyatin namin. And then lastly, yung Mount Polis, which is 1,847 meters above sea level. So yun, patuloy kami sa aming pag-akyat at talagang kung 7 ito, iisipin nyo na lang guys. At tapos ang tataas guys, diba? Hindi naman kataasan compare sa mga ibang mga bundok. Pero yes, of course, since paakyat ka guys, talagang 7 beses ka ihingalin. Actually, hindi lang 7 beses guys kasi nga, ang hirap. Itong unang pick namin guys, hirap na hirap kami. Kasi talagang siya, yung uphill agad, talagang paangat, yung matarik. Kaya yun, nakailang beses kami ditong huminto. Kasi nga, yun matarik. Kaya yun, tapos dito na unti-unti na nagkaroon ng cramping yung mga muscles namin. Yung isang kasama ko medyo tinamaan ng husto vice. Pero yun, masaya naman kasi ang daming nakikita sa trail, maganda yung view sa itaas, ika nga. At syempre diba, kung umaakyat ka,
ina-appreciate mo yung mga nadadaanan mo. And then of course, dahil umaakyat ka, dapat kompleto ka sa tubig at gamit, pagkain sa trail or trail food kasi kung wala ka nun, mahirap. So yun, pang second, pagkalampas ng second peak, yung kung meron, kung nasa saan yung tubig para nakapag-refill. So may dala-dala din kaming tubig pero sa akin talagang tinipid ko na lang. Kumuha na lang kami doon sa pagkatapos ng second peak. Kung saan doon na rin kami nag-lunch. Doon na kami kumain at nag-refill ng aming tubig. Grabe yung aming dinahanan dito guys. Sobrang nakakapagod. But anyway, salamat sa kalakasan ipinagkaloob sa amin ng Diyos dahil nakaya namin ito guys. Yung first peak, yun diba? So sa taas pa lang, pag nakikita mo na yung nasa baba, napakaganda. Yan marami pala tayong mga rice terraces na hindi pa napupuntahan. So nagpatuloy lang kami sa aming pag-akyat. Nakatapos na kami sa first peak kanina. I think ito na yung tinatawag nilang Spanish Trail na kung saan mapapa-Spanish ka ba? Hindi. Yung Spanish Trail ay dito daw dumaan yung mga conquistadores nung panahon ng mga Espanyol sa ating bansa. Kaya siya tinawag ng Spanish Trail. Anyway, so yun. Patuloy lang kami na naglakbay dito para tapusin itong 7 peaks ng Bauco. And then of course, dahil nga bundok ito, may akyat baba, pero mas marami yung akyat. Kaya medyo napagod na din ako guys, promise. So dito ay meron kami ding nakitang mga baka pero hindi ko alam kung may isama ko sa video, parang hindi na. Pero meron mga baka kaming nakita dito na talagang nagro-roam around din dito sa bundok na ito kasi may mga tamo din dito at dito sila nakakain. So yun, so patuloy lang kami sa aming pag-akyat. At kumusta naman kaya yung mga naka-experience na akyatin itong Bauco Mountain Province, yung 7 peaks ika nga. So yung mga iba dito ay talagang nahirapan. So kailangan din namin magpahinga para sa doon ay makuha ulit ng panibagong lakas. So dito na I think ito Kapuaw na ata itong area na ito. Sorry, di ko na nasabi yung ibang mga peaks. Pero dito sa Kapuaw kasi nakita ko yung mga pitcher plant. And then papunta na kami dito sa Mount Dingtingle. Medyo mahirap din siya guys. Actually, ang Mount Dingtingle ang pinaka mataas sa lahat. So dito sa baba na itong sign board na ito kasi naiwan sa baba pero nilagay ko na lang para to remind na yun yung Mount Dingtingle ng aming pinuntahan na lugar. And then ito na yung top ng Mount Dingtingle. Nagkaroon dito ng pag-ulan kaya yun, zero visibility kami dito sa side na yan. Kaya yan, hindi namin nakita yung ganda ng paligid. And then papunta na kami sa Mount Polis, yung last mountain. Pero dito ay ang pinakita ko na lang ay yung umaga na kung saan kami dito natulog guys. Dito kami nag-camping. Actually nag-set up kami ng camp namin o yung tent namin na basang-basa kami sa ulan guys. Umuulan guys nung nag-set up kami ng tent. Pero yun, tumigil din naman in the middle of the night, sabi nung aking kasama, nakatulog na ako. So yun, umaga ang saya guys. Actually ito yung pangatlo kong pagtulog sa summit. Kung hindi ako nagkakamali, una is Kalawitan, Amuyao, and then itong Mount Polis. So 3 times pa lang akong nakatulog sa taas guys sa summit ng bundok, which is every experience ko ay napakaganda. Hindi ko ma-explain sa mga hindi umakit ng bundok guys, pero ganito yung
feeling nakakaiba pag umakit ka ng bundok at nakakatulog doon sa summit and then nagigising ka sa umaga na napakaganda, promise guys.